여러분 안녕하세요. Welcome back to K-Learn Korean Language Training. Once again, Gerard here. For today's video, usapang registration ulit. Okay? So ano ba nangyari sa Pilipinas, no? Ano nangyari sa exam ng Pilipinas, CPS topic exam ng Pilipinas? Okay? Tingnan niyo yung registration sa taas. Okay nga pala, bago tayo magpatuloy sa video na to, meron din akong showcase. Okay? Baka naman may gusto kayong bilhin. May magustuhan kayo sa showcase ko, 'di ba? As a support, baka naman may magustuhan kayo, bili na kayo, okay? So yun, tuloy natin yung video. Anong nangyari sa exam ng Pilipinas? 'Di ba hanggang ngayon wala pang registration. Tignan niyo yung registration sa taas. Anong bansa 'yan? East Timor. Ang daming exam ng East Timor, 'di ba? Samantalang East Timor, kung check niyo sa data, pang nasa bottom list talaga 'yan ng ano, na nagse-send ng EPS sa Korea. Pero ngayon tingnan yung exam nila, ang dami, 'di ba? Ilan 'yan? Apat na exam, puro CBT General. Okay. 'Di ba, imagine niyo 'yun, samantalang sa Pilipinas dati ganyan din yung exam, madami, sobrang dami. Hindi natin talaga makontrol or kung ano ba talagang nangyari ba't, ang tagal ng regular exam sa Philippines, okay. Um, Ngayon parang napapaisip na ako, like kung mahina talaga Korea, ba't, sa ibang bansa ba't ang dami nilang exam, 'di ba? Kung mahina economy nila, ba't sa ibang bansa ang dami nilang exam? Nung nakaraan 'di ba, ang dami ring exam sa ano, saan ba 'yun? Kalimutan ko, Cambodia ba 'yun or Thailand ba 'yun? Ang dami rin. Ngayon East Timor naman 'di ba, 4 ang exam nila, 'di ba? Samantalang ang Pilipinas every February nag-a-announce na sila tapos ng regular exam, tapos 'di ba ngayon nauna pa SCBT, 'di ba? Panibagong overthink na naman mga lods, 'di ba? Pero siyempre, bakit gano'n? Bakit parang napang-iwanan na naman tayo ngayon ng sobra, 'di ba? Kasi yung East Timor nga, konti lang sila 'yan sa Korea, halos konti lang talaga 'yan sila, nasa below list 'yan. Kung titingnan natin yung dami ng mga EPS, yung East Timor konti lang talaga sila. Pero tingnan niyo ngayon, lumakas yung exam sa kanila, 'di ba? Pero yung Pilipinas, asan na? Paano na? Ano na nangyari? So ito, opinyon ko lang 'to at nakikita naman natin, 'di ba? Nakikita naman natin dapat general exam muna tapos nauna pa SCBT, 'di ba? Hopefully ngayong April mag-announce sila ng general exam, pero again mga lods, galingan dapat kasi natin 'pag nasa Korea na tayo para gumanda ulit yung performance ng Pilipino, dumami ulit yung quota. Gaya nung sinasabi ko lagi, 'di ba? Nakadepende sa performance ng mga nasa Korea ang magiging process ng isang bansa. Kung magaling yung mga nasa Korea, madami silang kukuhanin na gano'n, Pilipino. For example, magaling mga Pilipino, masisipag, hindi nagpapa-release, hindi nakikipag-away. Ibig sabihin, kukuha ulit sila ng mga Pilipino madami. Dati ang ganda ng ano ng Pilipinas. Bago mag-pandemic, ang ganda talaga ng performance ng Pilipinas. Ang daming halos company may Pilipino, 'di ba? After pandemic, ewan ko ba't ano nangyari, nagkagano'n na siya. Hanggang ngayon, wala pang exam, 'di ba? So 'pag ikaw nakapunta ka na ng Korea, galingan mo na diyan, tapos 'wag mo nang sayangin yung chance mo. Kung nandiyan ka na, tiisin mo na yung trabaho, lahat naman diyan bayad. 'Pag bumalik ka ulit ng Pilipinas, baka mahirapan ka na ulit makaalis kasi ang hina ngayon ng, EPS Philippines, okey? Nakikita naman natin sa mga data tulad niyan, exam puro East Timor, tayo wala pa, 'di ba? Hopefully, sa mga coming months is ano, Philippines naman yung makita natin diyan. Kaya mag-ready kayo, mag-aral kayo para, ready kayo kasi 'pag 'di pa kayo mag-aaral ngayon, hintayin niyo munang may registration, sayang lang ang oras niyo, babagsak at babagsak lang din kayo. Hindi madali ang exam, okey? Hindi niyo kaya ng 1 month ta's next month exam na, 'di kayo papasa, promise. Swertehin man kayo, malabo pa sa ano, suntok sa buwan talaga. Kaya kailangan niyong mag-ready talaga. Wala ng magic, wala ngang magic, swerte nga ngayon ang hirap ng hanapin, 'di ba? Kaya habang wala pang registration, ibig sabihin binibigyan ka pa ng chance na mag-aral, binibigyan ka pa ng chance na mag-review. So please, mag-aral ka na,
Mag-enroll ka sa'kin kung gusto mo, pero kung ayaw mo, okey lang din. Okey? So, thank you so much for watching the video. Once again, Gerard here. Again, may showcase ako diyan kung gusto niyong bumili, baka naman, 'di ba? As a support lang naman sa'kin as a, content creator na nagbibigay ng mga information. Mahina ngayon ang Korea, walang nag-e-enroll. Gusto ko lang kumita ng pang-survive. So, baka puwede niyong scroll yung aking showcase at tignan niyo naman na ano, tawag dito, bumili naman kayo para 'di ba? Okey, peace. Asahan niyo na magbibigay ako ng mga information about sa EPS hangga't, meron tayong mga info na puwedeng ibigay sa inyo. Thank you so much for watching the video. Once again, Gerard here from K-Learn Korean Language Training, 4-time CPS TOPIK exam passer and been teaching Korean language since 2016. May God bless us all and have a nice one. 여러분 안녕.